Nagsimula ang kwento sa rehiyon ng Zhejiang, isang lugar na okupado ng mga halimaw nasa lungsod ng Zhejiang ang tirahan ng gobernador. Sa loob ng mansyon may isang lalaking nagbiro na kahit kasal pa ito tila napakasosyal at magarbo ng handaan lalo na ngayong panahon nakapos sila sa mga supply ngunit sagot ng isa pa natural lang naman dahil ito ay kasal ng gobernador at ng pinakamalaking pangkat pinansyal sa Zhejiang ang UNU Financial Group isa pa ito rin ang kauna-unahang kasal sa pagitan ng tao at ng mga halimaw kaya bilang unang simbolo ng kapayapaan likas lamang na maging mas engrandi ang pagdiriwang kaysa sa karaniwan. Tinanong ng isang lalaki kung hindi ba dadalo ang kausap niya ngunit sumagot ito na wala siyang ganang makihalubilo habang nagrereklamo tinanong niya kung ano ba talaga ang ginagawa ng espesyal na unit ng mga mangangaso dahil pati isang pulubing bata ay nakalusot papasok sa bulwagan ng pagtitipon na iinis niyang idinagdag na ang amoy ng kahirapan ay nakakasulasok. Samantala ang batang palaboy ay lumapit sa mesa at nagmakaawa sa mga katulong kung maaari ba siyang humingi ng isang piraso ng blueberry cake dahil kaarawan ng kanyang nakababatang kapatid na babae noong araw na iyon. Ngunit inalipusta siya ng mga katulong nang may pang-uuyam at paghamak. Ang isa sa kanila ay nagtanong kung hindi ba raw siya marunong umintindi habang ang isa pa ay pinaalis siya agad sinasabing hindi ito lugar para sa mga hamak na pulubi. Gayunpaman bigla na lamang nang inig sa takot ang mga katulong nang may malaking anino ang tumabon sa kanila. Paglingon nila isang napakalaking halimaw ang nakatayo sa kanilang likuran sa malamig na tinig tinanong ng halimaw ang mga katulong kayo ba ang nagsabi na wala nang natitirang cake. Isa sa mga katulong ay nagsalita at magalang na tinawag ang halimaw na kagalang-galang na Ginoong Halimaw palihim siyang nagtangkang magpaliwanag ngunit hindi na niya natapos ang sasabihin. Biglang dinampot ng halimaw ang bata sabay sabing mukhang wala ng cake kaya't ito na lang ang kakainin kong pampaganya bago ang aking tunay na pagkain. Nang inig ang mga katulong ngunit wala ni isa ang kumilos. Ang batang umiiyak ay itaas ng halimaw sa harap ng kanyang bibig at nang marinig ng katulong ang malutong na tunog ng pagkagat siya'y napasigaw sa takot. Damanak ang dugo ng bata tumilamsik yun sa sahig at ang mga katulong ay nanigas sa takot walang makapagsalita. Tumalsik ang dugo ng bata sa sahig. Biglang may isang batong tumama sa ulo ng halimaw. Nang lingunin nito kung sino ang may gawa, isang maliit na batang babae ang nakita nitong may hawak pang isa pang bato sumigaw ang bata, ibalik mo ang kuya ko habang handang ihagis muli ang bato isa sa mga lalaki sa paligid ay napabulalas yun ang batang babae na gumawa noon. Agad niyang tinawag ang halimaw kagalang-galang na Ginoong Halimaw siya po ang may gawa papalapit na kayo maigi pong umalis na kami rito isa pang lalaki naman ang nagbabala sa mga kasamahan tabi-tabi na kayo paparating na siya hindi raw sila dapat madamay dahil lang sa batang babae. Lumapit ang halimaw sa kanya at mayabang na sinabi, masarap ang lasa ng kapatid mo, umiiyak na ang batang babae. Ngunit tinukso pa siya ng halimaw mukhang masarap ka ring kainin bilang susunod kong merienda. Samantala, sa kabilang bahagi ng tirahan, isang lalaki ang nag-anunsyo dahil sa kabutihan ng dakilang gobernador nakarating tayo sa isang kasunduan ng tigil putukan na siyang pumuksa sa apoy ng digmaan sa pagitan ng mga tao at mga halimaw idinagdag pa niya nagsimula na ring makabangon at muling itayo ang rehiyon ng Zhejiang ang kalidad ng buhay ng mga karaniwang mamamayan ay mabilis na nagsimulang bumalik sa antas bago ang digmaan. At sabik silang inaabangan ang maliwanag na kinabukasan na naghihintay sa kanila ipinahayag niya na lubos ang pasasalamat ng lahat sa kagalang-galang na gobernador at nais din ng kanilang Gincha Financial Group na mag-alay ng kaunting tulong sa muling pagtatayo ng lungsod. Ang lalaki ay si Pangulo JYN, at habang nakaupo sa kanyang kondongan ang kanyang asawa kinilala ng gobernador. Tulong sa kanilang mga tropa kaya't natural lamang na hindi niya malilimutan ang mga ambag nito tinanong niya si Pangulo JYN kung siya ba ay nasisiyahan sa posisyon bilang Pangulo ng Zhejiang Reserve Bank bukod pa sa pagiging kasapi ng lupo ng China Merchants Group na agad namang sinang-ayunan ni Pangulo JYN na nagsabing siya ay lubos na nasisiyahan at taos-pusong nagpapasalamat sa dakilang kabutihang ipinakita ng kagalang-galang na
gobernador. Samantala isa sa mga lalaking nakikinig ay nagkomento na nakakainggit talaga dahil malaki ang nakuha ni Pangulo JYN sa pagkamit ng dalawang napakalaking posisyon. Isa namang lalaki ang nagsabing wala naman daw talagang malaking bagay doon dahil noong kumpara sa mga nakuha ng UNU Financial Group napakalayo talaga ng agwat dahil ang tusong matandang Fox In ay matagal nang umaasa sa tulong ng mga halimaw mula pa sa simula. At ngayon ay sinakop na niya ang halos kalahati ng mga ari-arian sa buong Zhejiang region. Napaklik pa ito ng dila at nagkomento na maging ang pinakamamahal niyang anak na si Yuya ay handa niyang ipakasal sa gobernador. Pinaniniwalaan niyang magiging walang hanggan ang tagumpay ng kanilang angkan. Isa pang lalaki ang nagbiro na tingnan na lang daw ang kawawang nobye. Napakalaki ng kaibahan ng kanyang anyo kumpara sa nakakatakot na laki at tindig ng gobernador. Sana raw ay walang mapahamak sa araw ng kasal. Biglang may pumalakpak, iyon ay si Yuan Jia, at buong kumpiyansang ipinahayag niya na dahil nandun na ang lahat ng mga kagalang-galang na panauhin, magpapatuloy sila ayon sa plano. Inutusan niya ang mga mangangaso na harangin ang lahat ng labasan at huwag payag ang umalis ang sinuman. Tiniyak din niya na huwag mag-alala ang lahat dahil ang pinuno ng hukbong rebelde ay nagtutago sa gitna nila sa kasalukuyan, kaya mabilis nila itong mahuhuli at matatapos agad ang lahat. Tinanong ng isa sa mga lalaki kay Yuya kung ano ang ibig niyang sabihin dyan nang tanungin naman siya ng isa pa kung balak ba niyang gawing pain lahat sila. Tumutol ang unang lalaki na hindi siya nagmamalasakit kay Yuya pero tiyak na ayaw niyang manatili sa isang lugar na may mga tao mula sa hukbong rebelde dahil masyadong delikado. Ang mga mangangaso na nagbabantay sa pintuan ay nagmungkahi na hiniling ng mga mangangaso sa mga panauhin na magpakita ng pagpipigil dahil lahat ay nasa kalkulasyon ni Yuya at Jia. At tiniyak nila ang kaligtasan ng lahat ng naroroon sa araw na yun. Ngunit biglang bumukas ng malakas ang pinto dahilan upang tumilapon ang dalawang mangangasong nagbabantay doon at isang napakalaking nilalang ang dumaan sa gitna ng mga panauhin. Maya-maya may bumuhos mula sa itaas na parang ulan dugo pala yun. Nagulat at nasindak ang mga panauhin nang mapagtanto nilang dugo ng halimaw yun mula kanina. Isang boses ang narinig sinasabing bilang pagdiriwang ng kasal ng gobernador gusto raw nilang maghandog ng isang munting regalo. Isang lalaki ang lumitaw kandong ang pugot na ulo ng halimaw habang tumutulo pa ang dugo nito. At may nakakalokong ngiti niyang tanong, kung dumating ba siya sa maling oras. Nang makita nila ang bangkay ng halimaw nagtanong ang mga panauhin kung ano ang nangyayari habang nagkakagulo na at nagtangkang tumakbo ang ilan. May isang panauhin na nagulat na may nang ahas gumawa ng ganoong kaguluhan sa mismong araw ng kasal ng gobernador. Tinanong pa niya kung nababaliw na ba ang taong yun. Isa pang panauhin ang nagtanong kung sino ang nagyabang kanina na masisiguro ang kanilang kaligtasan, saka nagsabing dapat nilang madaliin ang pagharap sa baliw na yun. Lumapit si Yuya at mariin niyang sinabi na ang lalaki ay si Zuo Kai, isang kriminal na may mataas na antas ng pagkaka-wanted. Ipinaliwanag niya na kanina ay abala siya sa pakikipaglaban sa mga puwersa ng rebelde kaya't wala siyang oras upang asikasuhin ang mga walang kwentang kagaya nito. Ngunit ngayon dahil sa napapanahon niyang pagdating gagamitin na lamang daw niya si Zuo Kai bilang unang regalo niya sa nobyo. Binalitaan din ni Yuya na may isa pa siyang ipaalam kay Zuo Kai. Ibinunyag niya na sa kasalukuyan nakapadala na siya ng mga mangangaso sa martial arts center na tumanggap sa kanya. Ang orihinal nilang layunin ay gawing pain ang martial arts center para ilabas siya ngunit dahil wala siya roon, malamang natuluyan ng pinaslang ang lahat ng kakilala niya. Hindi naman natakot si Zuo Kai. Tumugon siya na kung pinagdaanan nila ang kanyang pagsasanay at namatay pa rin sa mga basura na ipinadala nila. Ibig sabihin din yun na sila'y basura, kaya kung basura sila, nararapat lamang na mamamatay. Sinabi ni Yuya na ayaw niya ng mga matitigas ang ulo na tulad ni Zuo Kai, dahil kadalasan ito'y tanda na may ibang bahagi na kailangang kompensahin. Nakatitig pa rin kay Zuo Kai, halos hindi niya maunawaan kung ano ang nangyayari. Inutusan niya ang mga mangangaso na hulihin si Zuo Kai at agad silang tumugon sa utos. Sabay-sabay silang sumugod papunta sa kanya. Ngunit nanatiling kalmado si Zuo Kai, hindi man lang kumilos, at may kumpiyansang sinabi kahanga-hanga ang inyong katapatan. Sa isang iglap naglaho siya sa paningin ng lahat, biglang may sunod-sunod na slash na lumipad sa hangin, at ilang saglit lang,
Isa-isang tumilapon ang mga mangangaso sa ere na tila mga manikang hinampes ng malakas na puwersa habang dumaraan si Zuo Kai sa kanila malamig niyang sambit na sayang ni hindi nyo man lang nadama ang agwat ng ating lakas. Habang nakahandusay ang mga natalong mangangaso sa sahig, napahinto si Yujia sa pagkabigla hindi siya makapaniwala paano posibleng talunin ni Zuo Kai sa isang iglap ang isang S-rank hunter at 3 A-rank hunters. Muling kumilos si Zuo Kai sobrang bilis na halos magmukha na lamang siyang anino sa hangin habang si Yuya ay nanatiling nakatulala hindi makapaniwalang nasasaksihan ang tunay na lakas ng lalaking dating tinawag nilang kriminal. Habang nasa gulat pa rin, bigla siyang lumitaw sa harapan ni Yu at Jia at tinanong kung yaon bang mga basurang yun ang tinatawag niyang mga mangangaso na inaasahan niyang pagbasehan para makapagsalita ng ganoon kanina. Labis na natakot si Yuya at nagmura sa isip niya habang iniisip kung kailan nga ba nakalapit ng ganoon kabilis si Zuo Kai sa kanya. Mahina niyang nasabi na mamamatay na siya. Ngunit agad niyang itinanggi at pinilit sa sarili na hindi yun pwedeng mangyari dahil sa kanyang mga ambisyon at lahat ng pinaghirapan niya. Sa pagkagulat ni Yuya, si Zuo Kai ay dumaan lamang sa tabi ni Yuya at sinabi na umurong ito at huwag hamarang sa kanyang daraanan dahil hindi siya pumapatay ng mga babae si Yu at Jia, na nanginginig sa takot, ay agad na sumang-ayon. Ngunit ngumiti ng palihim si Yuya at inisip ang sinabi ni Zuo Kai na hindi siya pumapatay ng mga babae at itinuring niya itong kahangalan. Mahina niyang bulong, sinabi niyang hintayin lamang siya ni Zuo Kai dahil siguradong pagsisisihan ito yun ngunit hindi niya namalayan ang mabilis na bagay na papalapit sa kanya ang kamao ni Zuo Kai. Ang kamao at ang suntok niya ay napakalakas kaya tumilapon si Yuya at bumangga sa pader hanggang sa ito'y gumuho. Komento ni Zuo Kai na napag-isip-isip niya na dahil kasal si Yuya sa isang halimaw hindi na ito dapat ituring na babae mali pala. Dagdag niya dahil hindi na rin ito maituturing na tao. Biglang bumaba sa harap ni Zuo Kai ang gobernador at mapanuring sinabi na tila isang kawili-wiling tao ito. Napansin ng gobernador na si Zuo Kai ay walang inilalabas na anumang kapangyarihang mahik mula sa kanyang katawan. Kaya't hindi siya isang mangangaso at malinaw ring hindi siya isang halimaw ngunit taglay pa rin niya ang ganoong kalakas na puwersa. Hindi natinag si Zuo Kai sa presensya ng gobernador at sinabi niyang dapat nitong tandaan ang isang bagay. Inihampas niya ang kamao at mariing binigkas na ito ang sining ng pakikipaglaban o martial arts. Napakalakas ng suntok ni Zuo Kai kaya't lumikha ito ng malakas na alon ng puwersa na nagpasabog sa lahat ng nasa paligid. Gayunpaman buhay pa rin ang gobernador at tinanong si Zuo Kai kung ang kanyang martial art ba ay ganun lang kalakas. Na-block ng gobernador ang kamao ni Zuo Kai at ipinaliwanag niya na minsang pumasok ang kanyang mga kasamahan sa isang mundo kung saan ang martial arts ang nangingibabaw. Binanggit niya na napansin ang kanyang mga kasamahan na may ilang mga eksperto roon na medyo malakas ngunit sa kasamaang palad hindi niya nakilala ang alinman sa kanila. Gayunpaman sabi ng gobernador ang mga martial artists sa mundong iyon ay mga basurang higit pang mahina kaysa sa mga mangangaso. Ipinahayag niya na inaasahan niyang makakatagpo siya ng isang tunay na martial artist. Si Zuo Kai ay nakangiti at ginamit niya ang kanyang galaw ang Golden Bell ika-18 na antas, at ang kanyang kamay ay nagbago ng anyo. Gumamit si Zuo Kai ng Black Demon Overlord Body ika-16 na antas, at ng 9 transformations of the Golden Body ika-3 antas upang ganap na magbago ang kanyang katawan. Inunat niya ang kanyang katawan at nagkomento na ang pakiramdam ng pagbubukas ng kanyang katawan ay tunay na nagbibigay sa kanya ng ginhawa at kalayaan. Ang gobernador ay labis na nagulat at hindi napigil ang magtanong kung ano nga ba talaga si Zuo Kai. Hindi nakapag-react ang gobernador nang biglang lumitaw si Zuo Kai sa harap niya at hinawakan ang kanyang mukha. Sinabi ni Zuo Kai na wala nang mas nakakakilig sa kanya kundi ang galit na nagmumula sa kanyang kalaban at isinagad niya ang gobernador sa sahig. Nang hingi ng hininga ang gobernador at napagtanto niyang hindi na tao si Zuo Kai kaya tinanong niya kung anong klaseng nilalang ito. Tinanong naman ni Zuo Kai kung paano mauunawaan ng mga tiwaling halimaw na itinuturing ang buhay ng tao bilang pagkain ang tunay na diwa ng martial art.
At sinabi niya na ang mga immortal ang sukdulan ng sining ng martial arts, umiiral lamang sila sa loob ng mga alamat at sa pamamagitan ng paggamit ng limangkay patungo sa Yuan technique na gawa niyang pagtibayin ang dakilang gamot na lumalagpas sa hangganan ng lahi ng tao at maging isang tunay na immortal. Ilang taon na ang nakalipas sa mundo ng mga mandirigma, dalawang lalaki ang napalibutan ng mga halimaw, isa sa kanila ay ang pinuno ng alyansa. At ang isa naman ay nagsabi na may mga demonyong halimaw din doon. Ang lalaki ay halatang balisa habang isinisigaw na nasa paligid nila ang mga ito at tuluyan na silang napalibutan. Patuloy pa ring nakikipaglaban ang pinuno ng alyansa at tinaga ang isa sa mga demonyong halimaw kahit na siya ay sugatan na. Umubos siya ng dugo at nagpahayag na patibong pala ang lugar na yun. At hindi niya inasahang mamamatay silang dalawa ng pinuno ng kulto ng demonyo. Samantala ang isang babae na siyang pinuno ng kulto ng demonyo ay patuloy pa ring nakikipaglaban. Tinukso niya ang pinuno ng alyansa. Tinatanong kung yun na lang ba ang kaya nito at kung mamamatay na ba siya agad. Nang aasar niyang sinabi na dapat ay hayaan na lang siyang sipsipin ang panloob na enerhiya nito at pigain ang katawan hanggang maubos para makapatay pa siya ng ilang demonyong halimaw. Biglang, isang dambuhalang halimaw ang tumapak sa isa sa mga lalaki. Tumawa ang halimaw at sinabing nakakatuwang may mga tao pa ring nagtatangkang lumaban nang makita nilang isa na namang dambuhalang demonyong halimaw iyon na pamura ang pinuno ng kulto ng demonyo at sinabi na halos hindi pa nga nila napapatay ang isa kahit nagtulong sila kanina, kaya nag-aalala siya sa kanilang kalagayan ngayon. Napailing ang pinuno ng alyansa at marahas na nagsabing mukhang dito na nga matatapos ang lahat para sa kanila. Itinaas ng halimaw ang mga kuko nito at nagbanta na kakainin niya silang dalawa. Ngunit biglang may tumagos na gintong liwanag sa dibdib ng halimaw. Bumagsak ito sa harap ng pinuno ng alyansa. Si Zuakai pala ang umatake rito. Natawa si Zuakai nang makita ang pinuno ng alyansa at ang pinuno ng kulto ng demonyo. At napansin niyang buhay pa rin ang dalawa. Tinawag siya ng pinuno ng alyansa sa kanyang titulo Sky-Splitting Palm at napansin nitong lalo pa siyang lumakas. Samantala, tila nabighani naman ang pinuno ng kulto ng demonyo sa kanyang presensya si Zuakai at iminungkahi niya na ang kanyang tunay na enerhiya ay tila mas masarap ngayon, kaya dapat daw silang mag-dual cultivate dahil ang mga anak na kanilang ipapanganak ay tiyak na magiging pinakamalakas na martial artist sa kasaysayan. Ngunit diretsyong tumugon si Zuakai na hindi siya interesado dahil dati pa niyang sinabi na ang hinahabol niya ay ang rurok ng martial daw. Sinabi ng pinuno ng alyansa na dumating si Zuakai sa tamang oras dahil kung nandoon siya kasama nila, tiyak na maaari nilang mula sa pagkakubkob ng mga demonic beast. Nang marinig ni Zuakai ang sinabi ng pinuno ng alyansa, nagtanong siya kung gusto ba nitong tumakbo, saka siya natawa at sinabing biro lang yun dahil papatayin daw niya ang lalaking nagtaksil sa kanila. Ibinunyag ng pinuno ng alyansa na ang tinutukoy niya ay ang Heavenly Sword Sect at nang tanungin niya si Zuakai kung gusto ba nitong patayin ang tinaguriang pinakamalakas na eksperto sa mundo habang napapalibutan sila ng mga demonic beast, tinawag lang siya ni Zuakai na matanda at sinabing aalis na lang siya, kaya't sinabi niyang siya muna ang mauuna at pinayuhan ng pinuno ng alyansa na huwag munang mamatay. Dahil kung hindi bibisita siya sa libingan nito taon-taon para lang kutsain siya, dahilan para matawa ang pinunong demonyong babae. Ipinagyabang naman ng pinuno ng alyansa na kahit matanda na siya, malakas pa rin siya. Kaya siguradong mabubuhay pa siya hanggang 200 taong gulang, kaya si Zuakai raw ang dapat mag-ingat at huwag munang mamatay bago siya. Sumugod si Zuakai laban sa mga demonic beast at inamin niyang tama ang pinuno ng alyansa, may sigla pa ito. Kaya dapat ilabas niya ang parehong tapang na ipinakita niya noong magkalaban pa sila. Habang sumusugod si Zuakai, walang awa niyang winawasak at pinuputol ang bawat demonic beast na kanyang nadaanan niya. Nangako siya na papatayin niya silang lahat. Samantala, may isang lalaki na hirap nang magsalita habang umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig. Siya ay tinusok ng mga galame ng isang demonyong halimaw sa kanyang dibdib, at pinipilit niyang tanungin ang lalaking nasa ibaba niya. Ang lalaking yun ay tila si Queen Yuan, at tinanong niya kung bakit siya nagtaksil sa kanila.
Ang demonyong halimaw na anino sa likod ni Queen Yuan ay nagsabi na salamat sa kanya lahat ng pinakamagagaling na eksperto sa mundo ay napatay sa isang iglap. Nakaramdam siya ng kasayahan habang nanunood sa likurang bahagi, kaya't wag na siyang utusan niyo na parang aso. Nakakainip dahil ayaw niya sa mga taong tahimik. Natuwa siya at napansin na may paparating na panauhin si Zuakai. Habang binagsak ni Zuakai sa lupa ang demonyong halimaw na may mga galami, napansin ng demonyong mukhang anino na tila magandang kalaban si Zuakai, kaya maaari niyang igalaw ang kanyang mga kalamnan at maglibang. Ngunit pinalabas ni Queen Yuan ang kanyang enerhiya at inihampas ito patungo sa demonyong mukhang anino. Tinawag ng demonyo ang pansin ni Queen Yuan at tinanong kung ano ang ginagawa nito dahil muntik na siyang maputol. Nakakatakot ang tingin ni Queen Yuan at sinabi niyang si Zuakai ay kanya. Bago matapos ang seremonya, tungkulin niyang protektahan ang kaligtasan nito, pero dahil hindi naman niya ito kailangan, dapat niya itong kalimutan. Napansin ni Zuakai na tila hindi pa naman nasisiraan ng bait si Queen Yuan habang tinatanong niya kung bakit sumanib ito sa mga demonyong halimaw. Ipinaliwanag ni Queen Yuan na ito ay para maabot ang rurok ng martial Dao. Tinukso siya ni Zuakai at sinabi na mukhang sira nga ang ulo ni Queen Yuan. Tinanong pa niya kung anong klaseng kalokohang loika ayon na ipinagkanuno niya ang kanyang mga kasamahan at sumanib sa mga demonyong halimaw para lamang sa rurok ng martial Dao. Iginiit ni Queen na hindi niya talaga mga kasamahan ang mga iyon dahil kailanman ay hindi siya nila naunawaan. Pera, kapangyarihan, autoridad at dangal lang ang mga hinahangad nila. Para sa kanila ang martial Dao ay isang kasangkapan lamang, hindi ang tunay na layunin. Ngunit si Zuakai ay iba dahil pareho nilang hinahangad ang alamat ng kaliwanagan, ang rurok ng martial Dao, ang pagiging immortal. Naintrigue si Zuakai at tinanong si Queen kung sinasabi ba niyang ang pagsanib sa mga demonyong halimaw ay magbibigay sa kanya ng pagiging immortal. Naisip niyang kung totoo man yun, napakagandang bagay nga. At inamin niyang medyo natutukso rin siya. Ibinunyag ni Yuan na salamat sa kasigasiga na ipinukaw sa kanya ni Zuakai gamit ang nakakatakot nitong talento sa martial Dao na nagtulak sa kanya na magsanay ng buong lakas. Umabot ang araw na ang kanyang antas ay nalampasan na ang lahat ng mga ninuno sa kasaysayan ng Heavenly Sword Sect. Ngunit yun na ang katapusan ng martial Dao. Wala nang daan sa unahan. Wala na talaga. Ang pagiging immortal ay kailanman ay hindi umiiral. Gayunman, sinabi niyang hindi siya kailanman susuko sa kanyang pangarap. Ipinahayag niya na may hangganan ang katawan ng tao sa patuloy na paggalugad sa rurok ng martial Dao, kaya't ang tanging paraan ay baguhin ang katawan at maging tulad ng mga demonyong halimaw. Iminungkahi niya kay Zuakai na sumanib na sa kanyang panig dahil kung siya raw ang nasa kalagayan nito, tiyak na mas mataas pa ang magiging potensyal niya kaysa sa kanya pagkatapos pagiging isang demonyong halimaw. At kapag natapos na nila ang seremonya ng pagbabago, tiyak nilang matatagpuan ang landas na nakalaan para sa kanila. Hiningi ng demonyong halimaw kay Queen Yuan na maghintay muna, at tinanong kung seryoso ba siya matapos isakripisyo ang napakaraming pinakamahuhusay na mandirigma at gamitin ang mundo bilang kabayaran upang tuluyang makalakam ng sapat na enerhiya para maisagawa ang seremonya. Nais pa niyang ibigay ang kalahati ng enerhiyang iyon sa mayabang na tao, si Zuakai. Ngunit iginiit ni Queen Yuan na karapat-dapat si Zuakai. Sinabi ng demonyong halimaw na totoo. Ayon sa kanilang impormasyon, si Zuakai ay lubos na naiiba kay Queen Yuan, dahil si Queen Yuan ay ipinanganak sa pinakamalakas na sekta sa mundo, ang Heavenly Sword Sect, at mayroon lamang isang tagapagmana ng Heavenly Sword Sect sa bawat henerasyon. Ngunit siya ay may kakayahang supulan ng lahat ng mga mandirigma sa buong mundo ng martial Dao gamit ang kanyang lakas. Samantalang si Zuakai naman ay isang pulubi na umaasa lamang sa sindikatong kanyang sinalihan dahil doon nakakuha lamang siya ng mga basurang uri ng martial arts. Ngunit sa sarili niyang pagsisikap ay umangat siya at naging isang pinunong halos kasing lakas ni Queen Yuan. Sinabi ng demonyong halimaw na dapat magalak si Zuakai dahil mabubuhay pa siya, karapat-dapat nga siyang maging
isa sa kanila. Ngunit tinanggihan ni Zuakai ang alok mariin niyang tugon, may hangganan ang pakikipag-usap sa sarili dahil ayaw niyang maging isang demonyong halimaw. Bukod pa roon, ang demonyong halimaw ay mali ang impormasyon dahil hindi siya pangalawa kay Queen Yuan. Inihanda niya ang kanyang kamao para sa pag-atake at idineklara na dudurugin niya si Queen Yuan sa sandaling iyon at papatayin din niya ang demonyong halimaw. Sumang-ayon si Queen Yuan at sinabi na hindi sila kailanman magkakaunawaan sa pamamagitan ng salita, kaya kukumbinsihin niya si Zuakai gamit ang kanyang sariling katawan. Ipinatawag niya ang kanyang Heavenly Sword Thousand Shadows. Iwinasiwas niya ang espada upang harangin ang kamao ni Zuakai at nagbanggaan ang kanilang mga atake. Tinanong ni Zuakai kay Queen Yuan kung yun na ba ang tinatawag nitong katapusan ng kanyang martial Dao. Sabay tawa at pangungutya na masyado itong mahina kaya hindi na nakapagtataka kung bakit hindi ito naging immortal. Sumagot si Queen Yuan na nagpadali lamang siya kay Zuakai, saka siya sumugod at sunod-sunod na umatake. Ngunit nagawa pa ring makasabay ni Zuakai. Sinigawan siya ni Zuakai na tigilan na ang pagyayabang at iminungkahi na magpasya na lang sila sa isang hampasan. Pumayag si Queen Yuan at naghanda para sa pag-atake. Nagbanggaan ang kanilang mga hampas at kapwa makapangyarihan. Napakalakas ng enerhiya ng kanilang sagupaan kaya lumikha ito ng dambuhalang buhawi ng enerhiya na sumira sa lahat ng nasa paligid. Bigla may dugong tumulo sa lupa. Ito ay nagmula kay braso ni Queen Yuan. Tinukso siya ni Zuakai kung kumbinsido na ba siya. Ngunit tugon ni Queen Yuan, "Sinwerte lang ito at nanalo lang ng isang tira." Binanggit pa niya na yon ang unang beses na nanalo si Zuakai at tinanong kung masaya ba siya. Hinamon siya ni Zuakai kung sa palagay ba niya ay tsamba lang yun at mariing sinabi na mula ngayon ay mananalo siya ng 2 beses 3 beses at hindi na mabilang pa. Ngunit habang lumalabas ang madilim na aura mula sa mata ni Queen Yuan, sinabi nitong sayang at huli na dahil nagsisimula na ang seremonya ng pagbabago. Binalot ng madilim na aura si Queen Yuan na parang isang koken at napakalakas ng enerhiyang yun habang patuloy na pumupulupot sa kanya. Pagkaraan, itinilapon sa hangin ang koken at tumubo ito ng mga galami na sumisipsip ng enerhiya mula sa mga bangkay sa ibaba, parehong mula sa mga demonyong halimaw at sa mga tao. Nang makita ng ibang mga demonyong halimaw ang nangyayari, nagsimula silang umawit tungkol sa ebolusyon at immortalidad. Nagdiwang silang lahat para sa napakalaking koken sa itaas at patuloy na nagsisigawan. Bigla, isang napakalakas na enerhiya ang sumabog mula sa koken at winasak ito. May madidilim na pakpak na bumalat sa mukha ni Queen Yuan habang nakapikit pa ang kanyang mga mata. Ibinuka niya ang kanyang mga pakpak at ipinakita ang kanyang bagong anyo bilang isang demonyong halimaw. Tumingala ang demonyong halimaw na tila anino kay Queen Yuan, at habang nararamdaman niya ang kapangyarihan nito, idineklara niyang si Queen Yuan ay may kakilakilabot na talento dahil matapos lamang niyang makumpleto ang seremonya ng pagbabago, nalampasan na niya ang antas ng Legion at naabot ang antas ng General. Ay huling pagkakataon na ni Zuakai. Ipinahayag ni Queen Yuan na ang mundong iyon ay unti-unting namamatay, kaya dapat sumama na si Zuakai sa kanya upang magtulungan silang sakupin ang di mabilang na mga mundo sa kabila ng mga langit at maghanap ng bagong landas ng magkasama. Ngunit tumawa si Zuakai at tinukso siyang nakakatawa dahil sa pangit ng itsura ni Queen Yuan. Matapos ang pagbabago, tinanong niya kung yun ba ang kapangyarihang gusto nito, ang kapangyarihang ipinagpalit niya sa pagtataksil sa mga kapwa niya mandirigma. Nagulat si Zuakai nang biglang lumitaw si Queen Yuan sa harap niya at kumpirmadong oo. Ipinatong ni Queen ang kanyang kamay sa dibdib ni Zuakai, at pinalabas ang isang napakalakas na sinag ng aura at inatake siya nito. Tinawag siyang hayop ni Zuakai at inakusahan na ito ay halimaw. Inakusahan siya ni Zuakai na traidor dahil umatake siya ng palihim, ngunit tinanong ni Queen Yuan kung kailan pa nagkaroon ng palihim na atake na ginagawa mula sa harapan. Binuksan ng demonyong halimaw na tila anino ang isang portal. Tinawag niya si Queen Yuan at sinabi na panahon
panahon na para umalis dahil wala nang halaga ang mundong yun at sumang-ayon si Queen Yuan na dapat na silang tumungo sa susunod na mundo. Habang naglalakad ang dalawa papunta sa portal, unti-unting nawawala ng malay si Zuakai. Napaisip siya kung mamamatay na ba siya at habang umuubo malungkot niyang inamin na hindi niya naabot ang rurok ng martial arts at mamamatay siyang ganoon na lang na isa itong malaking biro ng kapalaran nang hihinaman na numpa siyang papatayin niya si Yuan. Kahit saang mundo pa siya mapunta, tiyak niyang papatayin niya ito. Samantala sina Queen Yuan at ang demonyong halimaw na tila anino ay tuluyang naglaho sa loob ng portal. Ilang sandali matapos iyon, nagsara ang portal. Bigla, sa gitna ng kadiliman, may isang tinig na bamulong ng kamatayan sa mga taksil, at paulit-ulit na inuutusan silang ibalik ang kanyang kanlurang bundok. Muling nagkamalay si Zuakai. Habang nagrereklamo siya na ang ingay-ingay na pagtanto niyang hindi pa pala talaga siya patay, naalala niyang pinatay siya ng hayop na si Queen Yuan. Nakaupo siya sa sahig, napapalibutan ng mga bangkay. Habang tinitingnan niya ang paligid, napaisip siya kung anong lugar iyon. Napansin niyang kakaiba ang silid dahil puno ito ng mararangyang kasangkapan at mamahaling dekorasyon sa estilong hindi pa niya kailanman nakita. Pagtingin niya sa mga bangkay, napansin niya at sinabing ay kaawa-awa ang mga ito. Napansin niyang magaganda at may pinupanglasa ang mga kasuutan ng mga bangkay at kakaiba ang estilo na hindi pa niya nakikita noon, kaya naisip niyang habarin ang mga ito, bumalik at magpagawa ng sariling set sa isang mananahi. Ngunit napailing siya sa isip at nainis dahil hindi siya makagalaw, bali ang kanyang mga buto may pagdurugo sa loob at malubha ang kanyang mga sugat. Gayunman, napagtanto niyang hindi iyon ang kanyang katawan dahil halatang hindi sanay ang mga kalamnan at walang bakas ng tunay na true chi sa katawan na iyon. Nagsisimula ng lumabo ang kanyang ulirat kaya napamura siya sa isip at nasambit na ayaw na niyang mamatay muli. Bigla, may tumawag kay Zuakai at tinanong kung nasaan siya at kung naririnig ba niya ito. Ipinaalam ng lalaki na may kulang na ang oras, kaya kung hindi pa aalis si Zuakai, magiging huli na ang lahat. Binuksan niya ang isang pinto at may nabanggit tungkol sa hindi pa man lang natatagpuan ni Zuakai ang taksil. Hindi pa niya natatapos ang kanyang pangungusap nang mapansin niya ang bangkay sa harap niya. At nang makilala niyang si Jiangmen yun, napasigaw siya na napatay pala talaga ni Zuakai si Injan, ang ministro ng ugnayang panlabas, gayong ang kailangan lang naman nila ay dukutin ito. Ngunit agad niyang binawi ang sinabi at umayon na karapat-dapat mamatay ang taksil, kaya magaling ang pagkakagawa. Idinagdag pa niya na dahil sa pagkamatay ni Jiangmen pansamantalang masususpinde ang kasunduan sa kapayapaan. Binalaan niya si Zuakai na hindi naligtas ang lugar kaya oras na para umalis at muli niyang tinawag si Zuakai. Ngunit nagulat siya nang nakita niya si Zuakai na nakaupo sa sahig, balot ng dugo at walang masabi. Lumapit ang lalaki upang tingnan ang kalagayan ni Zuakai at napabuntong hininga ng malalim sa ginhawa. Inamin niyang muntik na siyang mamatay sa takot pero humihinga pa si Zuakai. Binuhat niya ito at pinilit na huwag bibitaw, sinabing dadalhin niya agad ito sa ospital at pagbalik nila magiging bayani siya. Bigla may isang lalaki ang biglang sumugod sa silid nang marinig nitong binabanggit ang pagiging bayani. Napangisi siya at kinutya sila, sinabing sa mga parada kaguluhan at mga placard puro mga batang naglalaro lang ng bahay-bahayan ang mga iyon, pero naglalakas loob pang tawaging sarili nilang mga bayani. Tinapakan ng lalaki ang kamay ni Jiangmen at tumunog ito ng malutong na crack. Ang lalaking yun ay nagulat at tinanong sila kung patay na ba si Jiangmen. Tinawag sila ng lalaki na mga walang hiya at galit na sinabing baliw na sila, dapat ay hindi na sila gumagawa ng gulo sa tirahan ng isang diplomat. Ngunit naglakas loob pa silang patayin si Jiangmen. Umiling siya at nagkomento na hindi niya talaga maintindihan. Sinabi niyang nagdedemonstrasyon sila, nag-uudyok ng mga welga, at ngayon naman ay pumapatay na ng tao. Tinanong niya kung bakit silang mga estudyante mula sa Western Mountain University na may magagandang kinabukasan sana, ay nakikisangkot pa sa mga rebelde. Tinawag siya ng lalaki na isang hayop mula sa Special Intelligence Department at mariing binalik na huwag na siyang magtanong nang alam naman niya ang sagot dahil syempre ito ay upang pigilan na pigilin siya sa pagpirma ng sumpang kasunduan sa kapayapaan. Sumagot ang lalaki na makalipas ang pagtigil ng labanan,
Umabot ng halos isang buwan bago kinumpirma ng pansamantalang pamahalaan sa kanlurang bundok ang mga espesipikong detalye ng kasunduan sa kapayapaan, kaya nasira na ang mahirap na piraso ng ugnayan sa pagitan ng mga tao at mga halimaw dahil sa kanila maliit na mga mabalahibong bata na hindi pa man lang tumutubo ng sapat ang balahibo, at si Jiang Man ay isang kawawang tao dahil nang mamatay siya hindi man lang niya nabigyan ng pahinga ang mga mata niya. Nagalit ang lalaki at sinabihan ang isa pang lalaki na tumahimik at tawagin silang mga taksil. Iginiit niya na sinasapakan nila ang mga buto ng kanilang mga kababayan at inihahandog ang teritoryo ng tao sa mga halimaw, kaya ito raw ay isang huwad na kasunduan sa kapayapaan. Tinanong niya ang lalaki kung mahusay ba ang pumatay ng mga tao at pag-usapan ang kapayapaan at kung naniniwala rin ba siya roon. Iginiit niyang kailanman ay hindi masisiyahan ang kasakiman ng mga halimaw. Sumagot naman ang lalaki na kahit papaano, buhay pa rin sila sa ngayon, at habang tinatanong niya ang lalaki kung ano ba talaga ang nagawa nila, binanggit niyang dahil lamang sa kanilang mainit na dugo nagdulot sila ng gulo at pagkawasak sa lahat ng dako, sinira ang kasunduan sa kapayapaan at muling pinasimulan ang digmaan. Tinanong niya kung yun ba ang gusto nila. Biglang inunat ng lalaki ang kanyang kamay. Dinampot niya ang leeg ng lalaki at tinanong kung sobrang gusto na niyang makakita ng kamatayan at pagdurugo. Humihingal ang lalaki at nag-usisa na pakawalan siya. Nagmukhang nakakatakot ang lalaki habang nagbabala na lumabis na sila at tumawid na sa hangganan, kaya ang mga mamamatay sa sandaling iyon ay sila. Ngunit bigla ay binitiwan ng lalaki ang leeg ng binata. Tumawa siya at tinukso ito na nagbibiro lang naman siya. Dahil isa itong mahalagang estudyante mula sa Western Mountains University, kaya hindi ito pwedeng mamatay doon. Lumuhad sa sahigang binata habang umuubo at idinagdag pa ng lalaki na masyadong mura kung mamamatay lang ito ng ganoon kasimple. Ilang sandali matapos iyon, sa isang napakalaking pasilidad, may sumigaw na palayain sila. Ang mga estudyante yun, at nagpoprotesta sila sa harap ng isang bantay tore habang nagtatanong sila kung bakit sila inaaresto. Tinawag silang mga taksil at nagsimulang muli sa kanilang sigawan kamatayan sa mga taksil. Isang lalaking may itim na buhok na tila siya ang tagapamahala ng bilangguan ang nasa bantay tore habang nagrereklamo siya na maingay. Tinanong niya ang lalaking may blondeng buhok mula kanina kung paano niya nainsulto ang Special Intelligence Department, bakit dinala ng mga ito ang mga estudyante sa kanyang bilangguan, at ilan na ang mga inaresto niya. Ipinaalam ng blondeng lalaki na lahat ng 176 na estudyante mula sa Western Mountains University na nagdulot ng gulo ay naroon. Sinabi pa ng blondeng lalaki na huwag magalit ang warden dahil may regalo siyang dala para rito. Tinanong niya kung totoo bang binigyan ng mahalagang misyon ng tanggapan ng gobernador ang bilangguan at kung hindi ba akma ang mga kabataang estudyanteng puno ng sigla at kasiglahan bilang mga materyales para sa eksperimento. Tinanong ng warden kung nagbibiro ba ito, dahil ang Western Mountains University ay ang nangungunang paaralan sa buong rehiyon ng kanlurang bundok, at maraming kilalang personalidad sa politika at negosyo ang nagtapos doon, kaya ayaw niyang mapasabak sa gulo. Tinukso siya ng blondeng lalaki at tinanong kung natatakot ba siya, at nang marinig iyon ng warden, tinanong niya ang blonde na lalaki kung nagbibiro ba ito at ipinaliwanag niyang ang tunay niyang pinangangambahan ay ang pagkalat ng mga tsismis na maaaring makasira sa pagpirma ng kasunduan sa kapayapaan. Ngunit sumagot ang blonde na lalaki na ang mga estudyante mismo ang pumatay sa ministro ng ugnayang panlabas, kaya't labis na nabahala at nagalit ang mga nasa mataas na posisyon sa pamahalaan dahil sa mga pasaway na mag-aaral na iyon. Ipinagpatuloy pa niya na kapag natapos na ang pagpirma ng kasunduan sa kapayapaan sa loob lamang ng ilang araw, ang mga estudyanteng iyon ay gagawing mga eksperimento, ilalayo sa paningin at isasantabi na parang walang halaga. Nang marinig ng warden yun, naliwanagan siya at sinabi niyang hindi na nakapagtataka kung bakit ipinadala sa kanyang teritoryo ang mga estudyanteng iyon, kaya pangako niya na aalagaan niya silang mabuti. Sa madaling sabi, gagawin niya ang nararapat ayon sa kagustuhan ng mga nakakataas. Pagkatapos ay tinanong niya ang blonde na lalaki kung mayroon pa bang ibang bagay na dapat niyang pagtuunan ng pansin. Sumagot naman ang blonde na lalaki na oo, may isang estudyante na nauna nang ipinadala sa selda,
at ang pangalan niya ay Zuakai. Ayon sa kanilang impormasyon, si Zuakai ay sanay sa martial arts mula pagkabata at may magaling na kakayahan sa pakikipaglaban. Siya rin daw ang pumatay kay Ingenman sa kabila ng proteksyon ng 5 armadong bodyguard, kaya itinuring siyang mapanganib. Ngunit nang marinig ng warden na si Zuakai ay delikado, natawa siya at tinuligsa ang sinabi ng blonde na lalaki. Tinanong kung anong klaseng biro yun. Ipinagyabang pa ng warden na siya ay isang C-rank hunter at warden ng kulungang yun. Sabay tawa ng mayabang, tinutokso na ang mga martial artist ay mga walang silbing basura na matagal nang pinabayaan ng panahon. Samantala sa isang silid na may mga kutsa na nakalatag sa sahig, nagising si Zuakai at malalim na bumantong hininga ng ginhawa. Nabenda na ang kanyang katawan at habang tinitingnan niya ang paligid, nagtataka siya kung anong lugar iyon, kung isang silid pahingahan ba yun. Naalala niya na may kumuha sa kanya matapos siyang mawalan ng malay. Kaya nagtanong siya sa sarili kung sino yun at ano ang layunin ng taong yun, ngunit agad niyang sinabi na hindi na mahalaga yun. Napansin ni Zuakai na lumalala ang mga sugat sa kanyang katawan at natawa siya sa sarili. Dahil kahit sa ganoong kalagayan nagawa pa rin niyang mabuhay. Nagtaka kung isang karera laban sa kamatayan ba ang nangyayari, dahil kung hindi niya agad mapapaunlad ang kanyang kai at mapatatag ang kanyang mga sugat, mamamatay siya. Kaya agad siyang nagsimula ng meditasyon at ipinaliwanag niya na sa nakaraang buhay niya ipinanganak siya sa isang mahirap na pamilya upang mabuhay. Sinanay niya ang sarili sa mga hindi karaniwang teknik ng martial arts noong siya ay bata pa, ngunit sa panimulang yugto ng kanyang paglinang hindi niya naitayo ng maayos ang pundasyon. Isang maliit na kakulangan na malaki ang naging epekto sa kabagalan ng kanyang pag-unlad sa mga sumunod na antas. Ikinumpara niya ito sa pagtatayo ng gusali na ang taas at tibay ng istruktura ay nakaayon sa kalidad ng pundasyon nito. Dahil dito, pinagtibay ni Zuakai sa sarili na ngayon ay may pagkakataon siyang gawin muli ang lahat. At dahil marami siyang alam na teknik ng kultibasyon na pinagsama sa mga dekada ng karanasan sa pagsasanay, hindi na magtatagal at malalampasan niya ang kanyang dating sarili. Itinukoy ni Zuakai na ang pinakaangkop na teknik ng kultibasyon para sa kanyang katawan ay ang Puryong teknik. Nang sinimulan niyang ituon ng enerhiya sa kanyang ubod, core, napansin niyang napakaganda ng daloy nito. Sa loob lamang ng ilang hininga, naipon at nailabas niya ang tunay na kai ng Puryong teknik. Napangiti si Zuakai at nabanggit niyang ang kanyang katawan ay sadyang may talento. Ngunit nagulat siya nang biglang kumalat at nawala ang enerhiya. Nagtaka siya kung ano ang nangyayari. Dahil naglaho ang tunay na kai, gayunman naisip niyang subukan muli ang faceless technique. Makalipas ang ilang sandali, patuloy si Zuakai sa pagtipon ng enerhiya at sinubukan niya ang iba't ibang teknik tulad ng Amitabha, Innate Kai Gong, Jade Heart Sutra, Great Prajna Nirvana Dharma, at Kundalini Yoga. Ngunit nabigla si Zuakai at napamura sa kanyang isipan dahil lahat ng kai na kanyang nilinang ay biglang naglaho. Gayunman napansin niya na kung hindi talaga kayang maglinang ng kai ang katawan na yun, matagal na sana siyang patay. Ngunit sa kabaligtaran ramdam niyang unti-unting gumagaling ang kanyang mga sugat. Naisip ni Zuakai kung ang kai na kanyang nilinang ay sinisip-sip mismo ng kanyang katawan. Habang pinagmamasdan niya ang sarili, napansin niyang ang kanyang katawan ay dumaraan sa isang kamanghamanghang pagbabago. Biglang bumukas ang pinto, at pumasok ang lalaking nagligtas kay Zuakai. Masaya nitong sinabi na mabuti at nagising na siya. Ipinaliwanag ng lalaki na ayaw siyang bigyan ng mga hayop na yun ng gamot at lunas at iniwan siyang mamatay, kaya ang nagawa lang niya ay linisin at balutan ang mga sugat ni Zuakai. Inamin niyang akala niya ay hindi na ito makakaligtas. Seryoso ang mukha ni Zuakai habang nagpasalamat siya sa lalaki sa pagbabalot ng kanyang mga sugat. Hiniling niya na sabihin ito ang kanyang pangalan dahil may utang na loob siya rito at babalikan niya ito balang araw. Nagulat ang lalaki sa sinabi ni Zuakai, ngunit nagpakilala siya at sinabi na ang pangalan niya ay sinabi ng lalaki na siya si Mang Guangdun, kaklase at matalik na kaibigan ni Zuakai, kaya huwag sanang magbiro ng ganun at tinanong siya kung nasiraan na ba ito ng ulo.
Nang marinig ni Zuakai ang pangalan ni Mang Guanggan, sumagot siya ng malamig na hindi niya iyon naaalala dahil hindi niya kailangan ng mga kaibigan, puro inis lang ang dala ng mga iyon. Nagulat si Guanggan at agad siyang nagtanong kung talagang nawalan ng alaala si Zuakai. Inamin naman ni Zuakai na magulo ang kanyang isipan at wala siyang maalala sa mga nangyari noon, kaya nagtanong siya kay Mang Guang kung maaari ba nitong sabihin kung sino siya at bakit siya naroon, ngunit sa halip na direktang sagutin. Tinignan siya ni Mang Guanggan at nagtanong kung naaalala ba niya kahit ang sarili niyang pangalan, at nang muling magsalita si Zuakai, tila nag-aalangan siyang nagtanong, ang pangalan ko ba ay Zuakai, dahil tinawag siya ni Mang Guanggan sa pangalang yon. Ipinaliwanag ni Mang Guanggan na hindi naman tuluyang nawala ang alaala ni Zuakai, at nag-alok siyang magsimula mula sa simula. Nagsimulang magkwento si Mang Guanggan, habang maingat na nakikinig si Zuakai sa bawat salita. Ipinahayag ni Zuakai na, sa kabuuan ang mundo ay sinakop ng mga halimaw, at dahil doon nawala sa sangkatauhan ang 1/4 bahagi ng kanilang mga teritoryo sa gitna ng kaguluhan, naghahangad ang mga tao ng kapayapaan sa pamamagitan ng pakikipagkasundo. Sila ay mga estudyante mula sa Western Mountains University, at lumabas sila sa mga lansangan upang magprotesta upang hadlangan ang pagpirma ng kasunduan sa kapayapaan, na inorganisa ng mga rebelde, ngunit ang demonstrasyon ay isa lamang pantekip dahil ang tunay na plano ay ang pagkidnap sa diplomat na si Injan Man, subalit nagbago ang plano at si Injan ay napatay at ang pumatay sa kanya ay si Zuakai mismo, kung ilan ang napatay nila kahapon. Nagulat si Mang Guanggan at nagtanong kung ano ang ibig sabihin ni Zuakai, kaya't muling nagtanong si Zuakai kung ang mga bilang na sinabi niya kanina ay kabuuan na. Ipinaliwanag ni Mang Guanggan na hindi naman regular na hukbo ang mga rebelde, kaya hindi ganoon kadalas ang mga labanan. Matalim ang tingin ni Mang Guanggan habang sinasabing may 10,000 halimaw at mahigit 1,300 traidor na tao na nilang napatay. Tumango si Zuakai at sinabing hindi naman masama. Saka siya nagtanong kung ilan ang napatay kahapon. Naguluhan si Mang Guian kaya tinanong siya ni Zuakai kung ang sinabi niya kanina ang kabuuang bilang. Nilinaw ni Mang Guian na hindi naman regular na hukbo ang mga rebelde. Biglang nang itim ang mukha ni Zuakai at sinabi niyang mahina ang mga rebelde, kaya dapat umasa si Mang Guian sa kanya at agad niyang ililigtas ito. Dapit hapon na at tahimik ang bakuran ng bilangguan. May isang naglalakad sa bakuran. Sila ay sina Zuakai at Mang Guian. Habang naglalakad, pinayuhan ni Mang Guian si Zuakai na tigilan na ang kanyang kalokohan dahil hindi pa lubusang gumagaling ang kanyang katawan, kaya mas mabuting bumalik na lang siya at magpahinga, ngunit tiniyak ni Zuakai na halos gumaling na siya. Biglang napahinto si Zuakai at napansin ng isang bagay. Kaya't sinabi niyang may kakaiba. Nabalisa si Mang Guian at agad na tinanong si Zuakai kung ano ang nangyayari at kung masama ba ang pakiramdam niya. Namangha naman si Zuakai habang lumilingga-lingga, at napansin niyang tila may gusto pa sana siyang itanong. Kung baliw ba ang mga tao sa bansang yun dahil pinapayagan nilang manirahan ang mga kriminal sa napakagagandang bahay. Nagtaka siya kung bilangguan ba talaga ang lugar na yun dahil napakaluwang at marangya. Napahawak naman sa mukha si Mang Guangyan at napabuntong hininga habang tinatanong si Zuakai kung yun lang ba talaga ang iniintindi niya. Ipinaliwanag niya na sila ay mga estudyante ng Western Mountains University at may espesyal na katayuan. Kaya kahit pa sila ay nakakulong, hindi sila maaaring ipatira sa maruruming lugar. Biglang dumating ang isa pang estudyante at nang makumpirma niyang hindi siya nagkakamali, napasigaw siya na si Zuakai yun at gising na ito. Natuwa ang lahat nang makita nilang muling nagkamalay si Zuakai. Isa sa kanila ang nagsabing alam na alam niyang mabubuhay si Zuakai at hindi ito mamamatay ng ganoon kadali. Isa pa ang nagkomento na hindi niya inasahan na talagang papatayin ni Zuakai si Injan Man at mapipigilan ang kasunduan sa kapayapaan. Tumawa naman ang isa at sinabing baka maging isang dakilang tao si Zuakai balang araw, isang bayani na may lalagay sa mga aklat ng kasaysayan. Isa pa ang nagbiro na huwag sana silang kalimutan ni Zuakai kapag dumating na ang araw na iyon, at isa pang estudyante naman ang nagmakaawa na pirmahan siya agad ni Zuakai dahil baka maging napakahalaga pa ang lagda nito sa hinaharap. Maya-maya, may isa pang estudyanteng nakaupo ng medyo malayo sa grupo na biglang tumawa nang marinig ang mga salitang bayani at dakilang tao. Nakilala siya ni Mang Guangyan bilang si Zuoxuan. Tinanong niya ito kung ano ang ibig niyang sabihin at sinabi pa na kung may opinyon siya,
Mas mabuting sabihin na lang ng diretso kaysa maging sarkastiko. Ngunit mataray na sumagot si Zhongshuan, sinabing tumabi raw si Manguang yan dahil hindi pa niya oras para magturo ng leksyon. Tinawag naman niya si Zuokai at tinanong kung gusto ba talaga nitong maging bayani. Ayon kay Zhongshuan, sinabi ni Zuokai noon na pupunta lang siya sa parada pero ang totoo ay lihim pala niyang inatake at pinaslang ang isang diplomat at ipinagyayabang pa raw ito. Ipinahayag ni Zhongshuan na siguro'y tuwang-tuwa si Zuokai sa sarili niya dahil sa ginawa niya. Sumagot si Zuokai na wala siyang pakialam. Habang iginiit ni Manguang iyan na isinugal ni Zuokai ang sariling buhay upang paslangin si Genman at muntik na siyang mamatay para lamang mapigilan ang kasunduang pangkapayapaan sa lahat ng paraan. Tinanong naman niya si Zhongshuan kung ang ibig bang sabihin nito ay nagbibiro lang sila noon at kung pinagsisisihan niya ito. Inamin ni Zhongshuan na oo, pinagsisisihan niya dahil sa loob lamang ng 3 araw ay may 6 na estudyanteng dinala para tanungin ng warden ngunit hindi na muling nakabalik at naniniwala siyang wala nang nakakaalam kung ano ang nangyari sa kanila. Sinabi niya na patay na ang mga yun at wala nang makapagliligtas sa kanila. Mayroon din mga babae na ikinulong sa ibang lugar at walang nakaalam kung anong klaseng pagtrato ang kanilang naranasan. Biglang dumating ang warden at napansin itong tila maingay at masigla ang paligid kaya sinabi niyang mukhang dumating siya sa maling oras. Nang makita siya ni Manguang iyan, tinawag niya itong hayop o bastardo. Habang tinanong niya kung plano na naman ba ng warden na kunin ang mga tao para sa tinatawag nitong pagtatanong at iginiit niyang ibalik nito ang mga kaklase niya. Ngumiti nang may kasamaan ang warden at sinabing dapat mag-relax si Manguang iyan at huwag masyadong seryosohin ang mga bagay dahil baka sobrang nalulungkot na raw sila nitong mga nakaraang araw kaya, naisipan niyang bigyan sila ng kaunting aliw. Kumilos siya at itinuro ang ilang tao sa likuran niya saka iniutos na dalhin ang TV. Sumunod naman ang 2 gwardya at dinala ang TV gaya ng sinabi. Napuna ni Zuokai na hindi lang nila pinatira sa magarang bahay, kundi pati pinasaya pa sila kaya aniya dahil mabait ang warden. Tatakas na lang siya mamaya. Lumapit siya sa TV, tinapat ito at tinanong kung paano ba nila pinapatakbo ang bagay na yon dahil hindi ito tumutugon. Ang warden naman, na may hawak ng remote, ay nangutya at sinabing si Zuokai, ang taong naglakas loob na paslangin si Genman, ay talagang may sira ang ulo. Ngunit dagdag pa niya, bahala na raw siya rito mamaya dahil marami pa silang oras para mag-usap pagkatapos. Pinindot niya ang isang button sa remote at nagsimulang bumukas ang TV. Lumitaw ang isang reporter at inanunsyo na matapos ang 30 araw ng pag-uusap, dumating na sa wakas ang matagal nang hinihintay na kapayapaan, at dahil sa mga hindi pagkakaunawaan na nag-ugat sa pagkakaiba ng mga kultura, nagkaroon ng labanan sa pagitan ng mga manlalakbay mula sa iba't ibang mundo at ng mga tao. Ang digmaang tumagal ng 1 taon ay nagdulot ng matinding pinsala sa magkabilang panig sa mga tao at sa mga nilalang na tinatawag na Warcraft. Ipinakita sa balita ang isang lalaki na nakikipagkamay sa isang napakalaking halimaw, at sinabi ng reporter na noong araw na iyon, sa hangganan ng kanlurang kabundukan ay nagkasundo ang mga tao at mga halimaw na magtatag ng kasunduan para sa kapayapaan. Ipinaliwanag pa ng reporter na ang kanlurang kabundukan ang nagsisilbing hangganan na naghahati sa 2 panig hangganan at ang timog na bahagi ay pansamantalang tinitirhan at pinamamahalaan ng mga Warcraft. Isa sa mga estudyante ay biglang lumuhod sa sahig. Labis ang takot at kawalang pag-asa nang marinig na nalagdaan na ang kasunduang pangkapayapaan. Hindi niya mapigil ang tanungin kung ano pa ang saysay ng lahat ng kanilang mga pinaghirapan. Nagngit-ngit naman si Guang iyan at tinawag na sinungaling ang warden. Mariin niyang ipinrotesta na peke iyon dahil imposibleng matapos agad ang paglagda sa kasunduan kung patay na ang kalihim ng ugnayang panlabas. Tumawa ang warden at tinanong sila kung talagang inaasahan ba nilang ang iilang estudyante lamang ay kayang baguhin ang takbo ng mundo at na ang kamatayan ng isang diplomat ay makapagpapabago sa nakatakdang hinaharap ng 2 lahi. Tinukso niya sila, sinabing huwag silang maging katawa-tawa, tinawag pa silang mga taunan. Dagdag pa ng warden, kung hindi nila mauunawaan ng malinaw ang tunay na kalagayan, sila mismo ang magiging mga biktima ng laro ng kapangyarihan,
Ipinahayag pa niya na inabandona na sila dahil ang pansamantalang pamahalaan ng kanlurang kabundukan ay mahina at sawa na sa kanila at hindi kailanman gugugulin ng mga rebelde ang kanilang lakas para sa kanila sa ganitong panahon kaya't ang tanging silbi na lamang nila ay maging mga eksperimento sa loob ng bilangguang iyon. Nang marinig ni Mang Guang Ian ang salitang eksperimento mula sa warden agad niya itong kinumpronta at tinanong kung ano ang ginawa nito sa kanyang mga kaklase tinawag niya itong baliw at binalaan na malalantad din sa media ang lahat ng nagaganap sa loob ng kulungan. Ngunit ngumisi ng may kasamaan ang warden at nagyabang na hindi kailanman malalaman ng media ang tungkol dito at kung sakaling malaman man nila papurihan pa raw siya ang hinaharap, aniya, ay isisilang sa kanyang mga kamayang hinaharap ng mga tao at ng mga warcraft. Itinulak niya si Mang Guang Ian palayo at malamig na sinabi na hindi pa raw niya oras ngayon dahil ang eksperimento para sa araw na iyon ay eksperimental na kalahok nila ay ang tinuturing nilang dakilang bayani na muling nabuhay mula sa kamatayan si Zuakai. Ngunit hindi natinag si Zuakai. Kalmado niyang tinanong ang warden kung tapos na ba itong magsalita mapangiti niyang sinabi na nakakatuwang ideya ang pagtatagpo ng mga tao at mga halimaw sa iisang kahon ngunit nagsawa na raw siya rito kaya hinamon niya ang warden na libangin pa siya ng higit kung hindi mapipilitan siyang tumakas. Biglang may malakas na hampas ng kamao sa bakod ng kulungan. Si Mang Guang Ian yun ipinahayag niyang hindi na siya makapaghihintay pa dahil sila na lamang ang makapagliligtas sa kanilang mga sarili kaya't kailangan na nilang kumilos agad. Ngunit mariing sumagot si Jok Xuan galit na sinabihang manahimik si Mang Guang Ian aniya ano raw bang klaseng bayani ang ipinapanggap ni Mang Guang Ian na maging bayani sa sandaling yun. Gayong wala naman siyang ginawa ng arestuhin ang kanilang mga kaklase 2 araw na ang nakalipas at dahil dinala na ng warden si Zuakai. Hindi na siya mapakali. Ngunit iginiit ni Mang Guang Ian na hindi si Zuakai ang gusto niyang iligtas dahil ilang sa kanilang mga kaklase ay dinala rin ilang araw na ang nakaraan, at mayroon ding mga babae na ikinulong sa ibang mga lugar. Biglang tumawa ang isa sa mga estudyante na tila nawalan na ng katinuan habang nagtatanong kung paano raw nila ililigtas ang mga iyon. Mapait niyang sinabi na ang warden ay isang mangangaso, at ang bilangguan ay binabantayan ng maraming mga halimaw kaya wala silang magagawa. Bigla niyang sinugod si Mang Guang Ian at sarkastikong sinabi na kamangha-mangha raw talaga na napatay ni Zuakai ang kalihim ng ugnayang panlabas ngunit wala siyang pakialam. Dahil kahit ganoon natuloy pa rin ang kasunduang pangkapayapaan at sila lamang ang naging mga biktima dahil dito nagsimula ring umatake ang iba pang mga estudyante sabay-sabay silang sumigaw na kasalanan ni Mang Guang Ian ang lahat at sila'y nagdurusa dahil sa kanya. Sumigaw naman si Jok Xuan na si Zuakai ay nahuli at ginawang paksa ng eksperimento, at kahit mamatay pa ito, nararapat lamang yun kaya hindi niya kailanman ililigtas. Samantala sa isang silid ng bilangguan ay maliwanag ang ilaw mula sa loob tila iyon ang silid ng mga eksperimento. Habang nakamasid ang isang babaeng estudyante, pinagmamasdan niya ang isa pang babaeng estudyanteng kasalukuyang nakagapos sa isang upuan. Ipinaliwanag ng doktor na batay sa mga resulta ng nakaraang eksperimento binawasan nila ng kalahati ang dami ng catalyst na gagamitin muling binuo ang Agent No. 4 at eksaktong 2:30 ng hapon nagsimula ang ika-3005 na eksperimento. Ang estudyanteng nakagapos sa upuan ay tumawag sa isa pang estudyante si Sun Mango, at tinanong siya kung bakit gusto niyang maging aso ng mga iyon. Habang hawak ang isang hiringgilya malamig na sumagot si Sun Mango na ganoon talaga siya bilang tao gagawin niya ang kahit ano para lamang mabuhay 12 na sa kanilang mga kaklase ang nakita niyang naghirap sa matinding sakit at tuluyang naging parang putik sa kanyang harapan akala niya'y matatakot siya o manghihilakbot ngunit ang tanging nagawa niya ay tumawa sa kung paano sila nagmukha at sinabi niyang at tumawa siya ng may kasamaan. Napasigaw ang estudyanteng nakagapos, sinasabing hindi iyon ang tunay na Sun Mango na hindi siya ganoong klaseng tao, kaya dapat siyang magising sa katinoan dahil magkaibigan silang dalawa mag-best friend pa nga. Ngunit malamig at puno ng galit ang mga mata ni Sun Mango mataray niyang isinagot na tama na iyon. At tinanong kung sa tingin ba ng estudyante ay kilala talaga niya siya pagkatapos ay ibinunyag niyang kailanman ay hindi sila naging magkaibigan dahil sa totoo lang. Ang pinakakinamumuhian niya ay ang asal mayaman ng babae. Nang ipakita ni Sun Mango ang hiringgilya sa harap ng kaibigan niya,
Labis na nasindak ang estudyante at nagmakaawa ang estudyante pilit na sinasabing huwag ituloy ni Son Mango ang kanyang gagawin. Kasunod noon ay umalingaw-ngaw sa buong gusali ang malakas na sigaw ng estudyante. Samantala, naglalakad si Zuakay kasama ang warden nang marinig niya ang sigaw na pabulong siya na nakakaantok daw pakinggan yon. At tinanong ang warden kung dinala ba talaga siya roon para pahirapan lamang gamit ang mga isda. Ngumiti ang warden at tiniyak sa kanya na hindi siya bibiguin. Pagkaraan, itinulak nito ang pinto at inanunsyo na narating na nila ang kanilang patutunguhan. Pumasok sila sa silid kung saan naroon si Son Mango na halatang nandidiri habang nakatingin sa kumikislat na laman sa ilalim ng kanyang mga paa. Habang abala naman ang doktor sa pagtatala ng mga obserbasyon, sinabi ng warden na tamang-tama ang pagdating ni Zuakay para masaksihan ang pinakakapanapanabik na bahagi ng eksperimento. Ang estudyanteng babae kanina ay tuluyan ng naging gusot at nagkikislat na laman at habang siya ay gumagapang sa sahig paulit-ulit niyang daing na masakit, humihingi ng awa at nagmamakaawang iligtas siya. Nakakapanlumo at nakakasuklam ang kanyang anyo. Ngunit habang tinatakpan ang ilong, sinipa siya ni Son Mango at inutusan na lumayo sa kanya. Habang bahagyang tinatakpan ang kanyang ngiti gamit ang kamay, malamig na sinabi ni Son Mango na nakakasuka na raw ang estudyante dahil sa tindi ng baho nito. Unti-unti nang nagbago ang anyo ng babae hanggang sa tuluyan siyang maging isang malaki at umalingasaw na bante ng laman. Ang warden naman ay napabuntong hininga at sinabi na sayang dahil nabigo na naman ang eksperimento. Samantala habang kumukuha ng mga sample mula sa nagkalat na laman sa sahig, ipinaliwanag ng doktor na tama naman ang konsepto sa likod ng Agent No. 4 dahil sa pagbawas ng dami ng catalyst, nagawa ng pasyente na mapanatili ang kanyang anyo kahit patay na, sa halip na tuluyang matuno at maging isang lawan ng dugo. Tinanong ni Zuakay ang warden kung yun ba talaga ang gusto niyang ipakita, ang gawing mga halimaw ang mga tao. Buong pagmamayabang namang tumugon ang warden na tama siya at na dapat daw tingnan yun ni Zuakay dahil isa raw itong natuklasang maaaring magbago sa buong mundo at siya mismo, ang warden, ang magiging tagapagpasimula ng pagbabagong yun. Mapanuyang napansin ni Zuakay na sa tingin niya, ang totoo'y nag-e-enjoy lang ang warden sa pagpatay ng mga tao. Ngumisi ang warden habang masamang tumitig kay Zuakay at sinabing mali ang pagkaunawa nito dahil ayon sa kanya tanging kapag lahat ng tao ay naging mga halimaw saka lamang tuluyang magwawakas ang digmaan sa pagitan ng mga tao at ng mga halimaw. Nang marinig yun, naalala ni Zuakay si Kinoan. Idinagdag ng warden, na sa kasamaang palad hanggang sa sandaling iyon ay iisa pa lamang ang matagumpay na naitalang kaso at sa napakaraming mundo na nasakop ng mga halimaw, iisa lamang ang tunay na himala, kung saan isang tao ang matagumpay na nagbagong anyo at bilang isang halimaw. Nagpatuloy ang warden, sinasabing iba na raw ang sitwasyon ngayon dahil sa tulong ng makabagong teknolohiya mula sa kanilang mundo. Ang eksperimento ng transformation ay umabot na sa napakalaking pag-unlad hanggang sa umabot ito sa punto na napansin na mismo ng isang dakilang nilalang, na minsang naging tao rin. Mapang-uyam na tumugon si Zuakay, sinabing kamangha-mangha nga raw yun at tila naiintriga pa. Sabay tanong kung naruroon din ba ang halimaw na tinalikuran ang pagkataong taglay nito. Ipinaliwanag ng warden na ang kapangyarihan ng Panginoon ay higit pa sa antas ng kahit buong hukbo at ang mundong ito sa kasalukuyan ay hindi pa kayang seluhin ang ganoong lakas, ngunit sa araw ng kanilang pagdating aniya ang mga tagapagpasimula silang mga pioneers ay tatanggap ng dakilang papuri. Idinugtong pa ng warden na alang-alang sa kanyang maningning na hinaharap, si Zuakay, bilang isang dakilang na makasalanan na pumatay sa kalihim ng ugnayang panlabas, ay magiging bahagi ng kanyang mga tagumpay. Biglang lumitaw ang mga kakaibang marka sa katawan ni Zuakay, dahilan upang magulat siya habang tinitingnan ng mga iyon na tila dahan-daang kumikislap sa kanyang balat. Habang nakatayo lamang si Zuakay na may mga marka sa katawan, inilabas ng warden ang isang hiringilya at lumapit kay Son Mango. Sabay sabing ipagpatuloy na niya at ipakita kung ano ang magiging epekto ng Agent No. 4 kapag ginamit sa isang mandirigma. Nabagabag si Son Mango nang iabot sa kanya ng warden ang hiringilya. Takot niyang tinanong kung gusto ba talaga ng warden na mamatay siya dahil si Zuakay ay isang bihasang mandirigma,
At kung basta-basta siyang lalapit siguradong papatayin siya nito. Ngumiti lamang ang warden at sinabing labis siyang nasisiyahan sa mga serbisyo ni Sun Mango, sa umaga man o sa gabi. Sinabi niyang napakakinis at napakainam nitong kasangkapan, kaya't imposibleng hayaang mamatay siya, dagdag pa niya. Wala dapat ipag-alala si Sun Mango dahil ginamit niya ang kanyang mental power upang pigilan ang mga galaw ni Zuakai, kaya sa mga sandaling iyon, ni isang daliri ay hindi nito kayang igalaw. Ngunit patuloy lamang ang ngisi ni Zuakai nang marinig ang tungkol sa mental power, at mapanuksong tinanong kung yun ba ang tinatawag na kapangyarihan ng isang hunter. Sinabi pa niyang nakakawili iyon. Itinanong naman ng warden kung naramdaman na ba ni Zuakai ang malaking agwat sa pagitan ng isang martial artist at ng isang hunter. Pagkatapos ay tinawag niya si Sun Mango, at inutusan itong gawin na ang eksperimento. Kinuha ni Sun Mango ang hiringgilya mula sa kamay ng warden at mariing sinabi na ang lahat ng ito ay dahil kay Zuakai, dahil na sila ang kanyang mga kaklase ay napahamak at napunta sa kasalukuyang kalagayan. Habang patuloy siyang nagsasalita, sinabi niyang gusto lang naman niyang mabuhay, kaya dapat siyang maunawaan ni Zuakai. Hiniling pa niya rito na manahimik at huwag nang kumilos. Ngumisi ang warden at tinanong si Zuakai kung ano ang pakiramdam ng pagtaksila ng isang kasamahan. Masakit ba, galit ba siya? Dagdag pa niya na mas nagiging mahalaga ang mga mandirigmang itinakwil kapag sila'y ginawang mga halimaw. Biglang sumugod si Sun Mango kay Zuakai, hawak ang hiringgilya at habang inaalok ang huling pamamaalam, tinawag niya itong walang silbing bayani. Ngunit nanatiling kalmado si Zuakai at malamig na sinabi, ulitin mo nga yan. Habang muling binibigkas ni Sun Mango ang mga salitang iyon, bigla siyang natigilan at nanlaki ang mga mata sa sindak nang makita niyang si Zuakai ay ipinasok ang hiringgilya sa kanyang leeg. Nagpanik si Sun Mango at habang nanginginig tinanong niya si Zuakai kung bakit pa rin ito nakakagalaw. Nakiusap siyang alisin agad ang hiringgilya. Ngunit ngumisi lang si Zuakai. Habang tinitingnan niya ang hawak na hiringgilya, tinanong niya kung ganoon ba talaga ang paggamit nito. Pagkatapos ay pinindot niya pababa ang plunger at nang pumasok ang likido sa katawan ni Sun Mango, napasigaw ito ng huwag. Samantala, naguguluhan ang warden at nagbulong sa sarili. Iniisip kung ano ang nangyayari. Sigurado siya na napigilan na niya si Zuakai gamit ang kanyang kapangyarihan. Nakatalikod noon si Sun Mango, at habang kumikilos ng kakaiba ang laman sa kanyang likod, tinawag niya ang warden. Pagharap niya, nagulat ito. Ang anyo ni Sun Mango ay tuluyang nagbago. Samantala si Sun Mango ay tuluyan ang naging halimaw at gumgrowl habang sinasabi niyang gutom siya. Tinangkang hulihin ni Sun Mango ang warden, ngunit mabilis itong nakaiwas. Sa halip ang doktor ang nahuli. Nagsisigaw ang doktor, hinihiling kay Sun Mango na bitiwan siya at humihingi ng tulong. Habang pinapanood ng warden na nilalamon ng halimaw ang doktor, hindi niya maitago ang takot sa kanyang mukha. Sa likuran naman niya kalmadong nagbibilang si Zuakai. Nang marinig ito ng warden, napalingon siya at galit na tinawag na hayop si Zuakai, sabay tanong kung ano ang binibilang nito. Ipinaliwanag ni Zuakai na iyon ang oras na kailangan para tuluyang maghilom ang kanyang sugat, kaya maaari nang mamatay ang warden. Pagkasabi noon, pinakawalan niya ang isang napakalakas na aura at sinuntok ang warden ng buong lakas na biyak ang pader sa likuran ng warden sa tindi ng tama.